Magandang umaga po mga idol. Nandito po ako ngayon sa farm ni Konsehala Wina, na dati po nating konsehala ng bayan. Mabuhay po kayo. Bali po, kagabi po nag-message ang kuya ko na planters ni Konsehala. Humihingi po ng tips kung paano po puksain ang mga sumasalakay sa kanilang mga pananim. Yan po, susubukan po nila sila nating tulungan. Dito pa lang po sa bungad, nakita ko na agad ang umaatake sa kanila. Ayan po, mga trips po, mga naninilaw ang kanilang mga dahon. Yan po, kung tawagin hanit. Napakalawak po ang lupain ni Konsehala dito. Nasa halos 5 hektarya daw po ang lawak nito. Sana po masolusyonan natin ang problema nila sa kanilang mga sili at okra po. Nagpapapitas po siya si Konsehala. Bali ngayon po titignan po natin ang kanilang mga pananim, kung ano nga bang peste ang nanirahan sa kanilang mga tanim. Dito pa lang po ako, malayo pa lang kitang kita na po na naninilaw at nababansot ang kanilang mga okra. Ayan po. Ayan po, medyo madilaw at dahil po lumilipad. Madalas naman daw po silang mag-spray. Hindi nila mawala-wala ang mga pesting ngusong kabayo, kung tawagin dito sa amin, yung mga green po na lumilipad na malakas tumalon. Ito po, bibigyan po sila natin ng kanilang gamot na magagamit, insecticide at fungicide at mga fertilizer po na kailangan nilang i-apply. Bibigyan po natin sila ng listahan, mga idol. Yan po ang mga kalamansi na ninilaw. Kahit po mga idol, araw-araw po tayo mag-spray. Tandaan po natin, pag ulit-ulit lang po ng ulit-ulit ang ginagamit nating insecticide sa ating mga pananim, nai-immune na po ang ating mga gulay. At pag na-immune na po ang ating mga insekto sa ating mga gulay, kahit mag-spray ka, araw-arawin mo, gagawin lang po nilang parang iniinom na tubig ang gamot na in-spray natin. Kaya importante po na mag-alternate po tayo ng mga insecticide na kailangan natin gamitin. Mahalaga din po na sure natin na malinis ang ating mga pananim na halaman, nang sa ganun po ang mga virus hindi po matrap sa ating mga halaman at mas madali po natin mapupuksa ang mga salot na insekto. Maganda naman po ang dating ng kanilang mga okra. Sa ngayon, nag-uumpisa pa lang po ang mga musong kabayo. Ayan po, naninilaw po ang kanilang mga dahon. Dito naman po tayo sa kabila, mga idol. Itong mga problema nila sa sili. Although, ano na po ito, nasa 1 month na daw po. Pero, bansot. Hindi po umaangat. Po, hindi po siya umaangat. Ang nakita ko po dito napansin ko po sa sili nila, hanapan naman pong masyadong punggus. Kulang po sa calcium kanilang mga sili.
nitrogen. Sumusobra po sa urea. Kasi urea ang gamit natin alalay lang po. At mabilis po tayo sasalakayin ng mga virus. Po, halos hindi pa makita ang mga sili. Kami po dito, mga naninilaw po. Kapapataba lang daw po nito nung nakarang araw, nakarang linggo. Pero halos hindi po siya nagbago. May napansin po akong umaatake na rin na mga pungus. Ito po, mga pungus. Ito po ay bacterial leaf spot na lubhang nakakatakot sa ating mga pananim na sili pag ito ang nakita natin. Kaya po hanggat maaga pa natin. Ang bacterial po, ang pungus ay dinadala po ng whitefly sa ating mga pananim pag nakakagat, nakasipsip sa mga dahon. Mahahawa na po ang ating mga gulay. Kaya po sure po natin na laging malinis ang ating mga gulay na sa ganon ang hangin hindi po matrap at ang pungus hindi matrap sa loob ng ating gulayan. Dire-diretso lang po siyang tatangayin ng hangin. Ayun po, update ko po kayo sa susunod kong video. Bali mamaya po bibigyan ko silang mga dapat nilang gamitin na fertilizer at fungicide, foliar. Saka po sila natin babalikan sa susunod na mga araw. Ayun po, napakalawak po ng lupain ni Konsehala Wina Gonzales. Dati po natin konsehala ng bayan. Mabuhay po kayo.